gabi, pag-usapan po natin ang subject, ang kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Tatalakayin po natin ngayong gabi, gaano po ba kahalaga ang pagsunod sa Diyos at ano po ba yung mga bagay na dapat nating maunawaan, maintindihan pag pinag-usapan natin ang pagsunod at ano ang nagiging magandang naidudulot nito sa atin sa panahon tayo sumusunod sa Kanya. Dahil tandaan natin, sa panahon na hindi natin alam yung nais po ng Diyos sa buhay natin, may tendency ng sinusunod natin yung sarili nating kalooban, yung sarili nating kagustuhan, or yung dikta naman nung kalaban ng Diyos. Kaya nga mahalaga na maintindihan po natin gaano po ba kahalaga itong pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Now, sinabi po ng unang Samuel chapter 15 verse 22, ang pagsunod ay maigi kaysa hain. Sa ibang salin, ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa hain. Sa English translation, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod daw po ay mas mainam, mas maigi kaysa mga hain o kaya ay mga sakripisyo. Ngayon, layunin po ng ating pag-aaral ngayong gabi na maunawaan po natin na ang pagsunod sa Diyos ay nagpapakita una ng pag-ibig, pangalawa ng pananampalataya, pangatlo ng pagtitiwala sa Kanya. Ibig po palang sabihin, kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang salita, sumusunod tayo sa Diyos, yan ay nagpapakita ng ating pag-ibig. Mahal natin ang Diyos, nananampalataya tayo sa Kanya, at tayo ay nagtitiwala. Ang pagsunod po, dapat nating maintindihan mga kapatid, mga kaibigan, ang pagsunod ay tumutulong sa atin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba mayroon tayong panalangin? Sinasabi natin, Lord, mangyari ang ibig mo sa buhay ko. Let your will be done. Ang kalooban mo ang masunod. Ang kalooban mo ang maganap. Pero paano magaganap ang kalooban ng Diyos sa buhay natin kung hindi naman tayo sumusunod sa Kanyang salita? Kaya nga, ang pagsunod sa Diyos, sa Kanyang salita, tumutulong sa atin upang tayo mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Now, pag-usapan natin, unang tanong na sasagutin natin, ano po ba yung pagsunod sa Diyos? Now, ang pagsunod ay ang pagpakikinig sa Kanyang salita. Pinakikinggan natin ang salita ng Diyos at isinasagawaan natin yung Kanyang utos. Yun ang ibig sabihin, yung pinaka-specific definition ng pagsunod sa Diyos. Ang pagsunod sa Diyos ay ang pakikinig sa salita ng Diyos at yung pagsasagawa ng Kanyang mga utos. Tandaan niyo po, hindi po sapat na alam lang natin ang sinasabi ng Biblia. Hindi po sapat na alam mo ang banal na kasulatan. Kailangan din po na yung nalalaman mo sa Kanyang salita ay iyong ipinapabuhay. Nakikita sa buhay natin. Kasi nga, marami pong nakakaalam ng Kanyang salita. Maaring marami pong mga scriptures, mga verses, mga talata sa Biblia ang madalas nababanggit, napapakinggan mo, pero ang tanong, andun ba yung pagsasagawa o pagsasabuhay ng salita ng Diyos na iyong napapakinggan? Sabi nga po ng Aklat ng Santiago 1:22, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ang sabi ni Apostol Santiago, huwag kayong mga tagapakinig lang ng salita, kundi maging tagatupad kayo. Dahil kapag tayo po'y nakikinig lang, well, salamat po sa Diyos na meron tayong napapakinggan mga pagtuturo at pangangaral. Mahalaga po yung tayo po'y nakakapakinig ng pagtuturo at pangangaral dahil sabi po ng Roma 10:17, so then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Yung pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay nakikinig, naglalaan ka ng oras upang pakinggan yung kanyang salita, yung pangangaral, pagtuturo ng salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng paglago ng iyong pananampalataya. Kumbaga, nadidevelop yung faith Dahil doon nagmumula yung pananampalataya. Pero, sabi po ni Santiago, huwag lang tayong manatiling tagapakinig. Maaring sa pagsimula ko pa nung ilang taon na pong lumipas, napapakinggan niyo po ako gabi-gabi sa pagtuturo, pangangaral ng salita ng Diyos, ng kanyang mensahe gabi-gabi
sa impilan pong ito. And we praise God for that. Nagpapasalamat tayo, nagpupuri tayo sa Diyos dahil pribilehiyo na tayo po ay nagkaroon ng pagkakataon na bigyan tayo ng pribilehiyo upang magturo, mangaral sa impapawid sa pamagitan po ng ating station dito sa Labo. Now, kahit napakaraming beses ka nang nakapakinig ng pagtuturo, pangangaral, dapat nating maintindihan na hindi tayo dapat manatiling tagapakinig. Lalo tigit kapag pinag-uusapan natin ang mga mahalagang utos ng Diyos, na ito ay dapat nating isinasabuhay o sinasagawa dahil, sabi ni Santiago, maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Nagkakaroon po, pakinggan niyo po mga kapatid at mga kaibigan, nagkakaroon ng self-deception. Nadadaya yung sarili natin sa panahon na nakikinig lang tayo, hindi naman natin tinutupad. Hindi naman natin isinasagawa. Now, ang sabi pa po ng Juan 14:15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yun ang kondisyon ng Panginoon eh. Kung talagang mahal mo ang Diyos, kung talagang iniibig mo ang Diyos, susunod ka. Kumbaga, gaganapin mo yung kanyang ipinag-uutos. Now, ang ating pagsunod ay isang paraan upang maipakita natin na tunay nating minamahal ang Diyos. O kaya kahit sabihin mo palang, Lord, I love you, Lord, mahal kita. Kahit araw-araw mong sabihin, kahit 1 bilyong beses mong sabihin, hindi po pala yung magpapatunay na talagang mahal mo ang Diyos. Kundi, yung pagsunod sa kanyang utos. Parang ano lang din po yan sa relationship. Sinasabihin mo ng I love you, tapos sinasaktan mo naman. O, masasabi mo bang tunay yung pagmamahal ng taong yon? Ganon din po sa Diyos eh. Sa Diyos, ang sabi po ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin, susundin ninyo ang aking mga utos. Ang totoong pagpapakita, pagpapahayag na ikaw ay nagmamahal sa Diyos, yung pagsunod mo sa kanyang salita. Kaya sa lahat po ng mga nakikinig ngayong gabi, maaring yung mga ilan sa atin po mga tagapakinig, tagapagsubaybay, ilang taon na nakakasama po natin, nakikinig lang, tahimik lang nakikinig. Ito yung napakagandang mensahe na ipinapaabot ng Diyos. Huwag kang manatiling tagapakinig lang. Kaya nga naganyaya din po tayo sa lahat. Kung nais nyo pong makadalo sa aming pong sinasagawang pagtitipon, sa aming pong panambahan tuwing Sunday, kayo po ay welcome na welcome. Nais po namin kayo makasama sa pagpupurit pagsamba sa ating dakilang Panginoon. Dahil yun po ay isa din sa pamamaraan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Now, pangalawang bagay dapat natin maintindihan. Ang pagsunod, ito po ay nagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Malinaw po na iniugnay ng Panginoong Jesus ang pag-ibig sa pagsunod. Sabi po ng John 14:21, ang taong tumatanggap at sumusunod sa mga utos ni Jesus, ang siyang umiibig po sa Kanya. Sabi pa po ng unang Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Now, ang sabi po dyan, ito yung pag-ibig natin sa Diyos. Ito yung patutuon na ikaw umiibig sa Diyos. Lalo po, tuparin mo ang Kanyang mga utos. At ang Kanyang utos ay hindi mabibigat. Alam niyo po, hindi bumibigat yung utos ng Diyos kapag mahal natin ang Diyos. At dapat mong maintindihan, kapatid, pag pinag-usapan natin ang pagmamahal, kaya nga sinabi, hindi mabigat, di ba? Di ba, nung ikay umibig, hindi mo alintana yung sakripisyo, hindi mo alintana yung pagod. Kahit malayo, pupuntahan mo. Sabi nga ng narinig ko ay, Pastor, kahit yung bubong lang ng bahay nung aking sintang iniirog, solve na ako niya. Tingnan, bubong pa lang O di ba makikita mo, walang excuse kapag mahal mo. Kaya sabi ng Biblia, ito yung pag-ibig natin sa Diyos, na tuparin natin ang Kanyang mga utos, at ang Kanyang mga utos, hindi mabibigat. Hindi po mabigat, hindi po big deal, ika nga, ang pagsunod sa Diyos kung mahal mo ang Diyos. Now, kung tunay po nating minamahal ang Diyos, magkakaroon tayo ng pagnanais na sundin siya. Yun ang first and foremost reason bakit tayo susunod sa Panginoon. Mahal kasi natin siya. Diba yung mga mahal natin sa buhay?
Bakit tayo sumusunod sa kanila? Dahil mahal nga natin sila. Ganon din po sa Panginoon. Ang patunay, ang patotoo na mahal natin ang Diyos kung tayo ay susunod sa Kanyang utos, susunod sa Kanyang mga salita. Now, sinabi pa po doon sa ating binasang talata kanina, sa unang Samuel 15:22. Ang sabi po roon, ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa sakripisyo. Take note ha, ang pagsunod ay mas higit na mabuti kaysa mga sakripisyo. To obey is better than sacrifice. Alam po, marami man sakripisyo kang ginagawa, no? Marami ka man mga pagpapagal na ginagawa, pero kung wala pong pagsunod, ang sabi po dyan, mas higit yung pagsunod kaysa sa mga sakripisyo. Ibig sabihin, nagiging walang saysay, nagiging walang kamuluhan ang mga sakripisyo natin kung hindi naman ayon sa pagsunod. Marami po kasi mga sacrifices na hindi naman ayon sa pagsunod, sa halip na ikatuwa ng Panginoon, lalo pong nagagalit ang Diyos. Halimbawa, ito, kumbaga, eye-opener po ito sa ating lahat. Halimbawa, tuwing Abril, meron pong tinatawag na yan po ay tinagurian po ng ating sa lumang pananampalataya na Semana Santa. Marami po dyan nagpipinitensya. Sakripisyo po yan, di ba? Nagpipinitensya, kumbaga pinapalo yung sarili na ang reason ay para mapatawad sa kanilang kasalanan o kaya ay maibsan yung kanilang kasalanan. Pero alam po ba, di ba, matinding sakripisyo yun, di ba? Talagang hinahagupit yung sarili. Meron pa nga po, nagpapapako sa krus. Grabe ang sakripisyong ginagawa. Pero alam po ba, hindi po ayon sa pagsunod. Dahil, hindi naman po ganun ang tamang pamamaraan para patawarin ka ng Diyos sa iyong pagkakasala. Hindi mo kinakailangang bugbugin, saktan ang iyong sarili para lang patawarin ng Diyos. Diba? Ibig natin sabihin, hindi po nagiging katanggap-tanggap sa Panginoong sakripisyo natin kung hindi naman ayon sa pagsunod. Ano po ang itinuturo ng Bible para ikay patawarin sa kasalanan? Yung repentance Yung genuine repentance. Yung dalisay na pagsisisi. O yun po yung, kasi kahit magpenitensya ka, papako ka pa sa krus, kung hindi ka naman nagsisi sa tunay na kahulugan ito, ay walang kapakinabangan, ika nga. Yan po yung, kumbaga, ay opener. Maring yung iba sa nakikinig ay para bagang medyo masasaktan ng konti nung sa akin po binanggit. But try to analyze. Kumbaga, balansin niyo yung aking sinasabi. Tama po ba yung aking binabanggit? O kumbaga, meron lang ba akong tinititigan? Dito sa binabanggit kasi natin, pinag-usapan natin, ang pagsunod ay higit na mabuti kaysa sakripisyo. Kahit anong sakripisyong gagawin mo kung hindi naman ayon sa pagsunod. Now, natutunan po ito ni Haring Saul ang mahalagang aral na ito. Binigyan siya ng Diyos ng malinaw na utos, ngunit pinili niyang gawin ang gusto niya. Dahil ang instruction patayin lahat ng mga nandoon sa lugar na yon. Pero ang sabi ng Biblia, itinira ni Saul yung mga matatabang tupa at inihandog. Now, ang unang Samuel chapter 15 verse 22 to 23, ito yung nagtuturo na mas pinahalagahan ng Diyos ang pagsunod kaysa mga hain o panlabas na gawaing pangreliyon. Again yung unang Samuel chapter 15 verse 22 to 23, ito yung nagtuturo na mas pinahalagahan ng Diyos yung ating pagsunod kaysa mga hain o kaya panlabas na gawaing pangreliyon o kaya mga ritual o kaya mga tradisyon. Alam po ba, marami pong mga tradisyon kasi na hindi naman ayon sa pagsunod. Isa lamang yun sa binabanggit, isa lamang sa halimbawa binanggit ko yung pagpipinitensya. Sakripisyo pero hindi ayon sa pagsunod. Hindi mo kinakailangang bugbugin yung sarili mo para lang ipakita na ikaw ay nagsisisi, para ipakita na ikaw ay nag-humingi ng tawad. Hindi po ganun Kasi sabi ko nga, kahit bugbugin natin ang ating sarili, kapag wala pong genuine repentance, hindi po naging katanggap-tanggap sa Panginoon. Now, maaari tayong magsimba, maaari tayong umawit, maaring magbigay tayo ng mga handog, maaring maglingkod sa ministry, ngunit hindi mapapalitan ng mga ito ang tunay na pagsunod sa salita ng Diyos. Iba pa rin yung nandoon yung pagsunod natin sa salita ng Diyos.
Kasi nga, meron nga nagsisimba pero hindi naman sumasamba. O, di ba? Meron ngang umaawit pero wala naman doon yung puso sa kanyang pag-awit. Meron nga nagbibigay ng mga handog pero hindi naman bukal sa kalooban. Meron nga naglilingkod sa ministry pero hindi masaya sa kanyang ginagawa. Yan po yung binabanggit natin na sinasabi ng Biblia, ang pagsunod ay maigi kaysa hain. Ang pagsunod ay maigi kaysa mga sakripisyo. Hindi lamang panlabas na reliyosong gawain ang dapat nating maintindihan na hinahanap ng Diyos. Hinahanap niya yung pusong nagpapasakop at sumusunod sa Kanya. Yun po yung hinahanap ng Diyos. Yung, andyan ba yung ating submission? Andyan ba yung ating obedience? Kasi yung obedience, yan ay, kumbaga, meron pong, merong kapatid yan na pagpapasakop yung pagsunod. Meron pong submission, of course. You will not obey God if you will not submit your will to His will. Hindi ka naman susunod sa Diyos kung hindi mo naman ipapasakop yung kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Nagagawa po nating sumunod sa Diyos dahil tayo ay nagpapasakop sa Kanya. Kaya nga napakahalagang itong ating tinatalakay, yung kahalagahan ng pagsunod. Ngayon, another thing, ang pagsunod ay nangangailangan ng pananampalataya. Faith, obedience requires faith. It needs faith. Kapag tayo ay susunod, nangangailangan ito ng pananampalataya. May mga pagkakataong hinihiling ng Diyos na sumunod tayo kahit hindi natin lubos na naunawaan ang Kanyang ginagawa. And it takes faith to do that. Kinakailangan natin ng pananampalataya upang gawin yan. Di ba? Minsan may mga pinapagawa sa atin ng Diyos na hindi naman natin lubos na naunawaan Okay, parang nag-aapuok tayo, Lord, paano, saan, kailan? May mga ganong pangyayari na hindi talaga natin maarok kung bakit. Pero dahil meron kang pananampalataya, sumusunod ka. Example po dyan itong si Abraham. Si Abraham po, mga kapatid at mga kaibigan, ay tinaguri ang father of faith. Ama ng pananampalataya. O ama ng mga mananampalataya. Sa Hebrews chapter 11 verse 8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang tawagin siya ng Diyos upang pumunta sa isang lugar na tatanggapin niya bilang mana. Ang sabi po ng Biblia, sa pananampalataya, by faith, Abraham obeyed God when called him by the Lord. Nung siya'y tinawag ng Diyos, sumunod siya, at siya'y pumunta doon sa lugar na kanyang tatanggapin na bilang mana. Sumunod siya kahit hindi niya pa nakikita yung lugar. Sumunod siya. Hindi alam ni Abraham ang buong plano ng Diyos, ngunit siya ay nagtiwala sa Kanya. Parang sa atin pong mga mananampalataya, di ba? Hindi naman po natin kita yung dulo Hindi naman natin alam yung kahinatnan kung ano po ba yung mangyayari sa mga susunod na mga panahon. Hindi mo man lubos na nakita. Hindi mo man lubos na, kumbaga, ay nasagap ng iyong kaisipan. Pero sumunod ka. Ang ibig sabihin yan, meron kang pananampalataya. Talayo po yung pagsunod sa Diyos ng may pananampalataya, yan ay hindi ka nag-aalatsamba. Ibig sabihin, hindi yung parang nasa kaluwakan ka na walang tiyak na direksyon. Kapag ikay sumunod ng may pananampalataya, tandaan niyo po, ikaw ay nasa mabuting kalagayan, nasa mabuting direksyon, nasa kamay ka ng Panginoon. Ang sabi po ng Kawikaan, 3:5 hanggang 6. Tumiwala ka sa Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya sa iyo ang iyong mga landas. Tingnan niyo po kapag matuto tayong magtiwala sa Diyos, hindi sinasabing unawain mo yung mga plano ng Diyos. Hindi po ganoon Ang sabi, magtiwala tayo. Huwag tayong umasa, huwag tayong manalig sa ating sariling kaunawaan, kundi sa lahat ng ating mga lakad, kilalanin natin siya at ituturo sa ating mga landas. Meron tayong magandang guide kapag nagtiwala at kumilala tayo sa Diyos. And tanong, kumusta yung ating pagtitiwala? Kumusta yung ating pagkilala sa Panginoon? Hindi po natin kailangang maunawaan ang lahat
ng mga plano ng Diyos bago tayo sumunod sa Kanya. Kailangan po natin magtiwala sa Diyos dahil siya po yung nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kasi doon talaga susubukin ng Diyos yung pananampalataya. Sa panahon na ikaw ba'y susunod, sa panahon na hindi mo nakikita yung resulta, hindi mo pa nakikita anong mangyari in the future. But yet, you obeyed the Lord. Nung ikaw'y sumunod, nandoon hindi ka nagkamali. At yan pong mga kapatiran natin na nakikinig, nanonood ngayong gabi. Kayo po ay buhay na patotoo na sa inyong pagsunod sa Panginoon, yan ay pinakamagandang pagpapasya ninyong nagawa sa inyong buhay. Na nung kayo sumunod sa Panginoon, yes, hindi naman po sinabi ng Panginoon, pag sumunod kayo sa Kanya, wala nang problema, wala nang struggle. Hindi naman po ganoon eh. Ngayon, ang kagandahan nung sumunod tayo sa Panginoon, yes, may problema, yes, mayroon mga pagsubok, pero nandun yung pagtatagumpay dahil kasama natin ang Panginoon. At mula doon sa kawalan, papunta sa pagpapala, mula sa kahirapan, papunta doon sa kasaganaan, unti-unti, inile-level up ng Diyos yung ating pamumuhay kasabay ng pag-level up ng ating pananampalataya. Kaya nga, ang pagsunod ay nangangailangan ng pananampalataya. Hindi kasi natin lubos na masusunod ang Panginoong Diyos kung walang tayong pananampalataya. At again, pag pinag-usapan natin ng pananampalataya, hindi po nakabase sa mga nakikita lang natin. Kasi nga may mga salita ang Diyos o may mga papagawa sa atin na hindi man natin nakikita kung ano yung mangyari, kung ano yung maging resulta. Pero dahil meron kang pananampalataya, ikaw ay naniniwala at nagtitiwala. Yan po yung kaibahan niya. Kaya yung pagsunod, ito'y nangangailangan ng pananampalataya. Sumunod. Ang pagsunod ay nagdadala ng pagpapala. Ito po yung maganda. Pag pinag-usapan po natin ang blessing, sa lahat po ng mga kapatiran na nanonood, nakikinig po ngayong gabi. Pagka sinabi po nating blessing, ikiklaim kagad namin, yes, amen, Lord. At doon po yung ating pag-claim ng pagpapala. Pag pinag-usapan natin ng pagpapala, we are claiming for God's blessings. Hindi lang po basta blessings, abundant blessings. Pero alam niyo po ba, ang isa sa susi, actually hindi po sekreto, susi ng pagpapala ay ang pagsunod. Dahil ang pagsunod nagdadala ng pagpapala. Maraming beses na ipinakita sa Biblia na may pagpapala ang pagsunod sa Diyos. Tingnan natin dito po sa aklat ng Deuteronomio. Deuteronomio chapter 28. Ang chapter 28 ng Deuteronomio, ito yung tinaguriang chapter of blessings and curses. Ito yung kapitulo ng mga pagpapala at sumpa. Tingnan natin Deuteronomio chapter 28 verse 1 and 2. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Grabing blessing Ang sabi po dyan, kung didinggin mo masikap ang tinig ng Panginoon at isasagawa ito. Hindi lang basta pakikinig, kundi yung pagsasagawa. Ang sabi po dito, itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. Bansa ang pinag-usapan dito, hindi lamang yung sa ibang tao, ibang institution, kundi bansa. Verse 2, at ang lahat ng mga pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ang ganda po nito sa English translation Sabi po ng English translation sa verse 2, and all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Tingin po, yung blessing, hindi lang basta darating sa'yo, kundi mag-overtake pa sa'yo. Anong ibig sabihin na mag-overtake? Mauuna pa sa'yo. Bago ka pa dumating doon sa lugar, andun yung blessing, iniintay ka na. Ano yung susi? Kung ikaw ay susunod sa kaniyang salita. Susunod ka sa utos ng Panginoon. Kaya nga, ang pagsunod ay nagdadala ng pagpapala. Kapag ka makita mo yung isang kapatiran, yung kapatiran masunurin, obedience. Again, yung pagsunod may kasamang pagpapasako. Ando yung pagsunod niya,
Andun yung pagpapasakop niya sa gawain, sa lingkod ng Diyos. Ano po makikita mo, pinagpapala ng Diyos yun eh. At hindi kumbaga, yung kanyang buhay, kumbaga ay makikita mo magaan yung kanyang takbo ng buhay, andun yung kapayapaan. Pero, tingin po, kabaliktaran naman, doon sa mga suwain na salip na sumunod, ay iba yung ginagawa. Kumbaga, alam mo, pagka kabaliktaran ng masunurin, masuwain. O kapag kayong isang kapatiran, andun yung kanyang pagsuway, laban, salip na pagpapala, sumpa ang dumarating. Kaya mapapansin mo yung mga kapatiran, mga mananampalataya, hindi masunurin, hindi sumusunod, hindi pagpapala yung dumarating. Anong dumarating? Sumpa. Kasi nga, yung sinabi po ng Deuteronomy, na pagpapalang ito ay darating sa iyo kung iyong susundin ng masikap ang tinig ng Panginoon Diyos. Sa kabaliktaran, kabaliktaran ng pagpapala, sumpa. Ano yung kabaliktaran ng pagsunod? Yung pagsuway. Kaya the more kayo sumusuway, ini-invite mo, yun pong mga negatibong elemento, ini-invite mo yung mga sumpa, yun pong mga, sa term ng sanlibutan, mga kamalasan. Dahil ikaw ay sumusuway. Now, sabi po ng Lucas chapter 28, chapter 11, tingnan natin chapter 11 verse 27 hanggang 28. Ang ganda po ng talatang ito. Yan. Lucas chapter 11 verse 27 hanggang 28. Ang sabi po ay ganito. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay nito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, mapalad ang tiyang sa inyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan. Referring to Jesus Christ. Ang sabi ng babae, habang nagsasalita ang Panginoon, sumigaw yung babae, ang sabi ng babae, mapalad yung tiyang nagdala sa iyo at yung susunod dibdib na iyong sinusuhan. Ibig sabihin, mapalad yung nanay mo. Anong sabi ng Panginoon? Verse 28. Datapot sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Tingnan yung pananalita, mas blessed daw, mas lalong mapalad yung nakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Di ba sabi ng babae, balikan natin, sabi ng babae, mapalad yung mama mo, mapalad yung nanay mo, yung nagdala sa kanyang sinapupunan, mapalad yung nanay mo. Sabi ng Panginoon, pero tandaan mo ito, sabi ng Panginoon, mas lalong mapalad yung nakikinig at tumutupad ng kanyang salita. Ibig sabihin ito, in other words, mas mapalad ka pa kay Maria na ina ng ating Panginoong Jesus kung ikaw ay tumutupad, nakikinig at tumutupad ng kanyang salita. Ganun po yung gravity. Ganun yung bigat ng binanggit ng Panginoon na sinabi niya, oo, mapalad yung aking ina, pero mas mapalad pa kayo kung kayo ay nakikinig at tumutupad ng aking salita. Tinan nyo? Diba, tinawag po si Maria na pinagpala, di ba? Blessed, pero sabi ng Panginoon, mas lalo kayong mapalad kung kayo'y nakikinig at tumutupad ng aking mga salita. Hindi ibig sabihin na kapag sumunod tayo ay wala tayong pagdadaan ng problema. Wala pong ganon. Again, wala pong ipinangakong ganon ng Panginoon. Hindi ko po ipinapangaral, wala pong ipinangaral na kapag tayo sumunod sa Diyos, wala ng problema, wala ng pagsubok. Ang sinasabi natin, kahit saan tayo, anumang kalagayan, kasama natin ang Diyos kapag tayo sumunod sa Kanya. At yung Kanyang pangako, ito yung Kanyang pangako, hindi kita iiwan ni pababayaan man hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang Diyos hindi po nang iiwan Kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit sabihin natin nasa estado ka ng kawalan, na ikaw lang mag-isa, kumbaga, ang Diyos ang Kanyang pangako, hindi kita iiwan ni pababayaan man hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang ganda ng pangako ng Panginoon, kahit na ikinas-struggle, kahit ikaw nag-iisa, wala kang physical na kasama, pero sabi ng Panginoon, anak, hindi kita iiwan ni pababayaan man hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Na kahit may problema ka, kasama mo ang Diyos. Ang problema kasi sa atin, tayo nang iiwan sa Diyos. Pero ang Diyos hindi po kailanman nang iiwan. He is always there for you. Pag tumawag ka, sabi nga ng Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Iniintay ka ng Diyos na tumawag Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Paano siya sasagot?
at magpapakita ng mga dakila, kagilagilas o kamanghamangang bagay na hindi mo lubos na pag-unawa. Tumawag ka sa Kanya. Pag tumawag ka, andun po yung pagsagot ng Diyos. Minsan, ikaw po yung iniintay lang ng Diyos na tumawag sa Kanya. Huwag mong hintayin ng Diyos, ikaw muna, ikaw yung tumawag sa Kanya. Dahil sabi nga ng Santiago, lumapit ka sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Ikaw yung mag-move. Kasi nga, kung ikaw ay hakbang na may pananampalataya, if you will act, God will react. If you will move, God will move also. Kaya nga, yung ating faith, sasabayan po yan ng ating Panginoon. Ngayon, another thing, ang pagsunod, ito'y nag-iingat sa atin laban sa kasalanan. The more may kayo sumusunod sa ating Panginoon, iniingatan natin yung ating sarili laban po sa kasalanan. Diba? Sabi nga dyan iningatan ko sa aking puso ang iyong salita upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Sabi po ng awit 119 verse 11. Ang salita mo, Diyos, ay aking iningatan sa aking puso upang ako'y huwag magkasala laban sa iyo. Mayroon pong paraan, mga kapatid at mga kaibigan, upang tayo ay huwag magkasala sa harapan ng Diyos. Ano po yun? Ingatan natin sa ating puso ang kanyang salita. Sabi po ng awit 119 verse 105, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kapag ikaw ay guided ng kanyang salita, hindi ka madadapa hindi ka matitisod Hindi ka, kumbaga, hindi ka lalakad sa kawalan Meron pong direksyon. Kumbaga, makikita mo yung iyong nilalakaran ng maliwanag. Kapag sinusunod natin ang salita ng Diyos, naiiwasan natin ang maraming masamang bunga ng maling mga desisyon. Kaya napakalaga ng pagsunod sa Diyos. Napakalaga ng pagsunod sa kanyang salita. Kapag sinusunod natin ang kanyang salita, again, naiiwasan natin ang maraming masasamang bunga ng maling mga desisyon. At alam po ba, ang Panginoon Kristo nagpakita ng magandang example ng pagsunod. Yung kanyang obedience, yung pagsunod niya hanggang sa krus Diba? Yung pagsunod niya talagang ilang beses ang bumagsak, pasan-pasan niya yung cross, pero bumabangon siya dahil nasa isip niya, ikaw at ako. Hanggang sa kamatayan, andun po yung kanyang pagsunod. Yung ating pagsunod, mga kapatid, sabi nga po niyan, yung maging motto po natin, yung motto po ni Paul, sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Sa ganang sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay na kay Kristo ay kapakinabangan. Kapag namatay ka kay Kristo na naglilingkod sa Kanya, kapakinabangan yan. Kaya nga sa mga kapatiran, ng mga nakikinig po ngayon, or mayroon po mga kapatid na matagal lang hindi nakaka-refresh, hindi nakakadalo, tandaan mo kapatid, don't die without Jesus. Huwag mong hayaan ay kay mamamatay na wala ang Panginoon sa buhay mo. Dahil ang kapaki-pakinabang na kamatayan ng isang tao, yung namatay siya, na tangan niya ang Panginoon, namatay siya na kung saan kasama niya ang Panginoon. Ano ibig sabihin natin? Yun ay kapakinabangan. Kaya sabi ni Paul, for me to live is Christ and to die is gain. Kung si Jesus nga po, mga kapatid, nagpakumbaba at sumunod hanggang sa krus, hanggang sa kamatayan, dapat din nating hangarin na mamuhay ng may pagsunod sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo nagpakita ng halimbawa. Naglatag siya ng halimbawa na dapat nating sundan. Now, isa po sa concern pa, dapat nating maintindihan, ang partial obedience. Pag sinabi kong partial obedience, bahagya. Pag sinabi natin bahagya, kalahati, 1/4. Ang bahagyang pagsunod ay hindi ganap na pagsunod. Partial obedience is considered as disobedience. Hindi ka talaga sumunod kapag kalakalahati lang. Kaya nga pag sinabi ng banal na kasulatan, dalhin ninyong ika-10 bahagi, dalhin ninyong ika-10. Pag sinabing ika-10, 10 bahagi, ika-10 bahagi, 10% tithes. Huwag mong gawing 5, huwag mong gawing 2%. Pag 10%. Huwag mong gawing huwag mong bahagya. Dahil yung bahagyang pagsunod ay hindi pagsunod. Ayan. Partial obedience is also disobedience. Pagsuway po yan. Isa sa mga aral mula sa buhay ni Saul ay ito. Partial obedience is disobedience.
Binigyan po ng Diyos si Saul ng malinaw na utos. Ang linaw ng utos na binigay sa kanya. Ngunit, hindi niya ito sinunod ng buo. Meron kasi siyang itinera. Alam po ninyo kapag meron pong iniutos sa iyo ang Panginoon. Kapag kayo pinagpala ng Diyos. Minsan po kasi susubukin ka ng Diyos sa blessing mo eh. Nag-pray ka, Lord, i-bless mo ako. Lord, ibigay mo sa akin yung ganitong biyaya. Dahil kapag binigay mo sa akin to, ibibigay ko yung para sa iyo. Minsan susubukin ka ng Diyos doon eh. Ibinigay nga sa iyo yung blessing, ang laking blessing. Pero nung ikaw naman na magbibigay sa Lord, nang hinayang ka, ang ginawa mo, chinap-chap mo. Alam niyo po ito, mga kapatid, mga kaibigan. Kapag para sa Diyos, ibigay mo lang buo sa Diyos. Huwag mong chap-chapin, huwag mong, ay, ibibili ko na lang ito ng gamit, ganito, dadalhin ko sa church. Huwag mong pangunahan ang lingkod ng Diyos. Ibigay mo ng buo, dahil yan ay commitment mo sa Panginoon. At the same time, susukatin ka dyan ng Diyos. Sa halip na siya ay, kumbaga, makita mo nagbigay ito si Saul ng may katwiran, andun po yung kanyang half obedience, yung kanyang partial obedience. Now, tingnan natin, practical na paraan ng pagsunod sa Diyos. Paano po ba tayo makakasunod sa Diyos? Of course, number one, basahin at alamin ang salita ng Diyos. Kaya take time to pray. Maglaan ka ng oras upang manalangin. Maglaan ka ng oras upang basahin ang salita ng Diyos. Pray and read the Bible. Ayan. Basahin mo ang kanyang salita. Pangalawa, makinig sa gabay ng banal na Espiritu. Listen to the guidance of the Holy Spirit. Meron pong leading kasi ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Pangatlo, sumunod ka kahit mahirap. May mga pagkakataon, may mga pagtuturo, pangaral na mahirap Pero yun po ba, kapag ka ikay umibig sa Panginoon, hindi po yan mahirap. Hindi mabigat ika nga, kundi kaya natin. Sumunod, magtiwala sa karunungan ng Diyos kaysa sa sarili nating kaalaman o kaunawaan. Magtiwala ka mga kapatid. Huwag mong pairalin yung sarili mong karunungan, kaalaman, kundi yung kaalaman ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Sumunod, magsisi agad kapag tayo ay nagkamali at panghuli, isabuhay natin ang salita ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, ang pagsunod ay mahalaga sapagkat ipinapakita nito ang ating pag-ibig, ating pananampalataya at ang ating pagtitiwala, kasama na rin po yung pagpapasakop sa Diyos. Hindi lamang sa salita o panlabas ng mga religyoso, ritual o kaya tradisyonal na gawain ang nais ng Diyos. Nais niya ang iyong buong puso at buong buhay na pagsunod. Again, yung talatang binasa natin kanina, to obey is better than sacrifice. Ang pagsunod ay maigi kaysa hain. Ang Diyos ay nanawagan po sa atin, it's time for us to obey God completely. Ang Diyos ay nanawagan sa atin upang tayo sumunod sa Kanya ng lubusan at walang anumang pag-aalinlangan. Purihin ang ating dakilang Panginoon. Sa kabila ng aming pagkukulat, nariyan ka. Purihin ang ating dakilang Diyos sa gabi pong ito, sa ating napakagandang talakayan. Loobin po ng Diyos na tayo po ay naabot sa atin pong pangangailangang espiritual. Napagpala po kayo ng kanyang salita. Nakapagbigay tayo ng inspiring and yet instructing word na kung saan huwag tayong tagapakinig lamang, kundi maging tagasunod, tagatupad tayo ng salita ng Panginoon.